mga kababayan. Oh, speaking of Roque, sige, napag-usapan na natin si Roque. Mga bossing chief amo sir. O eto, sad day daw po, sad boy si Roque. Ano ibig sabihin ni Mark Ramos na sad boy si Roque? Eto, papakita ko po sa inyo mga kababayan. Ano? Sad day. Oh. Sad day for the criminal justice system. Attorney Harry Roque, opinion piece. Oh, aba. Opinion piece. Asan ba yan? Oh. 'Di ba? May 3, 2025. Pinaskil dito ni Harry Roque sa kanyang Facebook page, no? Sad day for the criminal justice system, opinion piece, Attorney Harry Roque, May 3. It was a sad day for the criminal justice system last Monday, 28 April, no? 418. Ito yung kinasuhan ho siya. Kinasuhan na, yung umakyat na yung kaso niya ng human trafficking. Sabi ko ho sa inyo no? Hindi magtatagal at aakyat din ang kaso ni Harry Roque ng human trafficking. Hindi naman niya naa-attendan yung preliminary hearing Di ba? Paano maaayos? Kasi yung mga preliminary hearing, mga kababayan, doon po pag-uusapin, no? Yung dalawang panig, ayusin nyo na lang to. No? Madami kaming nakapending na mga kaso doon. Baka pwede, dito mag-ayos na kayo para hindi na umakyat sa kaso to, ganito, ganyan. Hindi naman nakakadalo si Roque kasi mas pinili ho na magtago, mga kababayan. Ilang beses na din ho akong umattend dyan sa mga preliminary hearing. Hindi ho ako yung nakakasuhan. Ako ho yung laging nagkakaso, mga kababayan. Talagang pinag-aayos. Kapag ka maayos naman yung kausap ko, sige, tapusin na natin to. Bayaran mo na ako. Ganyan ho, mga bossing. Si Roque, paano naman na-attend doon sa mga preliminary hearing? Nagtatago nga ho. Eto, pakinggan natin si Roque. May sinasabi, sad day for gay. Huy! Haploid of UST, sad day for gay. Pakinggan natin si Roque. May sinasabi siya dito. Wala pa rin tayong gagawin. Ayan, naghihimok. Nagtatawag na naman ho yung mga kababayan. Ewan ko, magpapa-EDSA na naman yata ito. Masasabihan na naman po yan ni NBI Director Jimmy Santiago. No, sasabihan na naman si Roque. Kasi nung inaaresto ho si dating Pangulong Duterte, nanggigigil sila Roque. Nako, pumunta na tayo sa EDSA, ganito, ganyan. Mag-EDSA na tayo. Yung tipong gusto na, sabihin, sedition na. Diba? Sabi ni NBI Director kay Roque, hindi ko po alam kung ano yung mga kabalbalan at yung na sinasabi ni Roque. Puro po kabaklaan. Puro kabalbalan yung mga sinasabi at ginagawa ni Roque. Pakinggan nyo na po yung kabalbalan nito si Roque, mga kababayan. Itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig alam na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. Kayo lang ang may sabi nyo Ano po, siguro naman hindi makikipagkamay si Donald Trump, mga kababayan, kay Pangulong Bongbong Marcos kung gano'n yung pagkakilala niya. Di ba? Sabi ni Marijo, pumayat na kasi hindi na ata hindi na nakakapag-lollipop. Hindi na. Siyempre, mabilis yung makapagpataba kasi yung matatamis. Diba? Yan yung ibig sabihin ni Marijo dyan. Siguro, mahilig ba si Roque sa lollipop? Sabi ni Ganing, Artiola, ikaw ang mahiya sa taong bayan. Sabi ni Addictus Rex, nakakulong na't lahat poon mo, umeebas ka pa rin. Walang tigil to si Roque. Hanggat hindi nakukuha to, magsasalita at magsasalita yan. Mang-uuto at mang-uuto ng kapwa natin Pilipino yan. Game, Roque. Itong panawagan ko. Mahiya naman tayo. Nakakahiya na po. Kung ang buong daigdig alam na magnanakaw ang leader natin na wala pa rin tayong gagawin. Wala naman kayo napatunayan dyan. Puro lang sabi yan. Puro ganyan lang Hanapan mo ebidensya, wala naman ipapakita ho itong mga to, mga kababayan. Di ba?
Yung pulburon video, wala. Meron pa nga yung mga yan, sinasabi, USB daw, USB. May USB daw po, anong amoy nung USB na? Amoy kepyas na ho siguro. Saan tinago yung USB ng sinasabi? Di ba, Sir Henry Ocampo? Oh. Sir Mark, shoutout naman. Ako yung nakita mo sa poster kanina. Oh, si Sir. Sino po kayo dun? Kasi may bumati sa akin. 3. Isa babae dun sa posters, no? Tapos may 2 lalaki. Oh, sino po kayo dun? Oh, shoutout po sa inyo, no? Let's go. Sabi niya, leader natin, ibig sabihin si Duterte yon. Tuloy. That reflects badly on our national identity. Nagbubulag-bulagan, nagbibibihihan sa magnanakaw na presidente. Maghusga po tayo, hindi po to krimen. Galit. Ay, kayo po yung babae yung sa may malapit sa malapit sa entrance ng posters. Ayun, salamat po sa pagtawag sa akin, no? Kinagagalak ko po kayong makita, madam. Salamat po. Si Roque, galit na. Kayo ang magnanakaw, hudas na bakla. Sabi ni Jeffrey Onyad, ano yan? Onyad Nord. Ang hirap basahin ng pangalan mo. Hindi po to incitement to sedition. Hindi pa pero nagtatawag ka, naghihimok ka. Ay, ano tawag mo dyan? Kabaklaan. Kabalbalan. Ang people power po, nakasaad yan sa saligang batas. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. People power sila ng people power, mga kababayan. EDSA ho sila ng EDSA. Pagka ho yan, nandyan na yung petsa na sinasabi, pupunta po sa EDSA yung kanilang mga taga-subaybay. Meron po pupunta. Isa lang. No? Si Morales lang ang pupunta. Kalbo pa. Pumunta ho yan ng EDSA, mga kababayan. Si Roque. Nung na-contempt po siya, pagkalabas, diretso sa EDSA. Doon nga po isinilang yung mga sinasabi niya, ang kalaban ng kasamaan ay kalaban ng kadiliman. 30 ho ang kasama, hindi pa sabay-sabay sumigaw. Hindi pa alam kung ano yung isisigaw. Di po ba? Sino ang maniniwala sa inyo dyan sa people power ninyo? Sabi ni Ginger Cat, tuwan-tuwa, Boss Mark, isang bagsak nga ng sulit dyan. Sabay-sabay tayo dyan sa comment section. No, sabayan nyo na ng like. Tapos samahan nyo ng kamao. Sulid! DDS! DDS! Sulid! Basta, Duterte pa din kami. Di ba? Wala, no. Kayo, napipikon siguro yung mga DDS, ano? Dati merong mga mangilan-ngilan, nagsusulid-sulid pa dito. Basta, kahit ano sabihin mo, vlogger ka, sulid kami, Duterte. Ngayon, wala na ako nakikitang nagsusulid-sulid. Ayaw na nila. Wala na din ako nakikitang nagsasabi, 20 pesos na bigas. Inagahanap ng 20 pesos na bigas. Wala na din. Naknante na pa, Hihina yung channel natin niya. Wala yung mga basher, Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Ikaw ang ibabalik sa Pilipinas. No? Manggagaling sa the Netherlands, pauwi ng Pilipinas. Galit na ho, mga bossing. Ang hirap kasing magano. Ang hirap magtago, mga kababayan. Kaya ganito na po yung itsura ni Roque. Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basehan yan. Hindi naman sila nanalo. Sandali! Dahan-dahan! No, para kang bakla dyan. Parang madada na bakla. Atras ko, mga kababayan. Mga skip mo, sir, madam. Atras ko. Ay, Diyos ko. Alam niyo yun, yung nagtatatalak na na parlorista. Gamitin natin ang kapangyarihan natin. Ibalik natin ang mga ninakaw na yaman sa kaban ng taong bayan. Saan ba manggagaling yan? Hindi po pwedeng nanggaling yan sa Yamashita gaya ng sinasabi niya dahil wala naman basehan yan. Hindi naman sila nanalo ng loto. Ay, Roque. Diyos ko po, Lord. Sulit kahit driving. Basta makapag sulit lang. Uy, madisgrasya ka dyan.
Para putak ka ng putak, para kang manok, Roque. O sabi, umabot na nga po ng Yamashita, mga kababayan. Diyos ko Lord. O tuloy mo na, Roque, inaantok na ako. Yan po ay galing sa pawis, lalong-lalo na ng mga OFWs dahil ang mga kumikita naman talaga sa Pilipinas ay mga OFWs. Uy, Inday Sara Duterte, sinasabihan ka, ipaliwanag mo na daw yung confidential funds, no? Dahil yung daw na pondo na hinahanap sa iyo ay galing daw doon sa kita ng mga OFW, sa tax ng mga OFW at sa tax ng mamamayang Pilipino. Oh. Kay Inday Sara Duterte may hinahanap. Sabi ni Jennifer Mendoza, parang rape. Patuloy mo. Galing po yan sa pawis at sa luha ng mga OFWs. Ano yun, umiiyak yung OFW tapos kumikita ng pera? Ay naku, ang drama nyo talaga dyan. Sabi ni Kamote, Moto TV, nilagyan ng picture ng tag-20 na bigas, parang ayuda, dapat pinamigay na lang. Na pinagsamantalahan at linapa ng pamilya Marcos. Ang mga may katanungan kay Inday Sara Duterte, nasaan yung confidential funds? Ano po? Bakit 250,000 pesos per night yung mga rest house? Oh. Di ba? Kepulong, ano yung tinatanong Kepulong? 51 billion? Yung confidential funds ni Inday Sara Duterte, 420 to 460 million per year nung siya ay nandun pa, nakaupo pa bilang mayor. Oh. Naglabas na ang COA, naglabas ang Kongreso galing sa COA na isinabmit ng Office of the Vice President at Office ng Department of Education na dati namumuno si Inday Sara Duterte. Palso yung mga pangalan na nandoon. Walang birth certificate, walang death certificate, at wala pang wala pang mga ano tawag doon? Certificate of no marriage o SENOMAR. Lahat yun, red flag. Nung inimbitahan sa Senado, pagka naiipit sa Kongreso, pagka naiipit na, sumasakit na ang dibdib. No? Magpapa-ospital para makaiwas lang doon sa mga katanungan. O di po ba, mga kababayan? Sa kanila, madaming itinatanong na pondo ng bayan. O, siguro, nasanay doon sa dating Pangulong Duterte, kanya, dahil ang presidente dati, ang kanyang tatay na si dating Pangulong Duterte, nasanay na wala nang palipaliwanag. Kaya ngayon, nabibigla doon sa mga investigasyon at hinihingi yung kanilang paliwanag. Hindi po ba? Dati, wala nang palipaliwanag yun. Walang question and answer. Tapos, sabayan pa nung si Marcoleta. Grabe, first time in the history na ang hinihingi ng Vice Presidente na pondo para sa 2025, 2 billion plus. Hindi lang 2 billion na 200000, hindi. May may plus pa 'yon. Gustong tanungin kung bakit ganun kalaki at kung bakit ganun yung pondo na hinihingi, ayaw sabihin. Ayaw sumagot. Kesyo daw may papel na, may ipinakita na daw na papeles. Nasa sa kanila daw kung gustong aprobahan o hindi aprobahan. Ay nag-second demotion naman tong si Marcoleta. Ano sabi ni Marcoleta? Hindi ba pwede na sundin natin yung nakaugalian na natin na tradisyon na kapag ka ang Vice Presidente ang humihingi ng pondo, wala nang tanong-tanong. Pagka ang Presidente ang humihingi ng pondo, wala nang tanong-tanong. Kahit ganun po yung tradisyon, ano po ang ginawa ng Office of the Vice President? Ipinadala po doon si Lucas Bersamin para ipaliwanag po yung pondo na hinihingi ng Office of the Vice President. Kaya Inday Sara Duterte walang paliwanag. Ang sa halip, ang ginawa ho ng Vice Presidente, kumuha ng earphone, isinaksak sa tenga. Baka si Taylor Swift pinakinggan. Di po ba? Sa kanila, madaming itinatanong, mga kababayan. Kaya itong sinasabi po ni Roque, puro kabaklaan lang po ito. Kabalbalan po ito.
mga kababayan, wala pong patunay. Panay bintang. Oh, sabi ni BCG, panay bintang, gawain mo 'yun, 'di ba? Oh, sabi ni BCG. 'Di ba? Panay bintang daw ang mga Duterte. Anyway, mga boss, Chief Amo sir, anong oras na ba dito sa amin? Matutulog na kami, no? 10:00 na din po ng gabi. Magpapaalam na ako. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.